Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong kababalaghan. Dito lang sa Sindak sa Dilim PH. At ngayong gabi, ihanda mo ang sarili mo dahil ang kwentong maririnig mo ay hindi basta katang-isip. Ito ay kwento ng isang lugar na hanggang ngayon ay hindi pa rin matahimik. Ito ang Clark Air Base Hospital. Noong panahon ng mga Amerikano, ang Clark Air Base sa Pampanga ay isa sa pinakamalaking military bases ng United States sa labas ng kanilang bansa. Itinayo ito noong early 1900s at ginamit bilang strategic military hub, lalo na noong World War II at Vietnam War. Sa loob ng malawak na base na ito, itinayo ang isang ospital, ang Clark Air Base Hospital. Dito dinadala ang mga sugatang sundalo, mga piloto, at maging mga sibilyan na nasugatan sa digmaan. Ngunit hindi ito simpleng ospital. Dito rin, huling humihinga ang maraming kaluluwa. Sa loob ng mga kwarto nito, maraming sundalo ang namatay. Ang iba ay dahil sa matinding sugat. Ang iba naman ay hindi na nakayanan ang trauma ng digmaan. At ang ilan ay sinasabing hindi na nakaalis. Pagkatapos ng pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991, unti-unting iniwan ang Clark Air Base. Ang dating buhay na lugar, naging tahimik, at ang ospital, naiwan. Ang mga kama, wheelchair, medical tools, tila naiwan sa pagmamadali. Parang may mga taong hindi na nakabalik. Simula noon, dito na nagsimula ang mga kakaibang kwento. Maraming guard, explorer, at maging mga dating empleyado ang nagkwento ng kakaibang karanasan sa loob ng ospital. May isang guard na nagsabing habang nagro-ronda siya sa gabi, may narinig siyang umiiyak na babae sa isang lumang ward. Pagpasok niya, walang tao. Pero malinaw ang iyak. Hindi ito hangin. Hindi ito imahinasyon. Ito ay parang isang pasyente na naghihintay pa rin ng tulong. May isa namang grupo ng urban explorers na pumasok sa gusali. Habang nagvi-video sila, may narinig silang tunog ng stretcher na parang may tinutulak sa hallway. Pero walang tao. At nang tingnan nila ang kanilang recording, may nakita silang anino na sumusunod sa kanila. Isa sa pinakakilalang multo sa lugar ay ang tinatawag nilang White Lady. Isang babae na naka-hospital gown, duguan, at nakatayo sa dulo ng koridor. May isang lalaki na nagsabing nakita niya ito habang naglalakad siya sa loob. Sa una akala niya pasyente lang, pero nang lumapit siya, unti-unti itong naglaho, parang usok. Pero bago mawala, tumitig ito sa kanya na parang humihingi ng tulong. Hindi lang babae ang nagpaparamdam. May mga kwento rin ng mga sundalong multo. Naririnig ang marching, mga yabag, sigaw ng commander, pero walang tao. Minsan, may biglang lamig at pakiramdam mo, hindi ka nag-iisa. May isang kwarto sa ospital na halos lahat ay umiiwas. Isang lumang operating room. Dito raw, maraming namatay habang inooperahan. Sinasabi ng ilan, kapag pumasok ka dito, makakarinig ka ng bulong. At minsan, mararamdaman mong may humahawak sa likod mo, kahit walang tao. Isang gabi, may isang lalaki ang naglakas loob mag-isa. Gusto niyang patunayan na walang multo. Pumasok siya sa operating room. Tahimik. Walang nangyayari. Hanggang sa may narinig siyang tunog ng metal, parang surgical tools, at biglang bumukas ang ilaw. Isa-isa, kahit wala siyang pinindot. At sa harap niya, may nakita siyang kama na parang may nakahiga na unti-unting gumagalaw. At bago pa siya makatakbo, may bumulong sa tenga niya, "Doktor, tulungan mo ako."
Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagpupunta para patunayan kung totoo nga ba ang mga kwento. Pero ang tanong, handa ka ba? Dahil sa Clark Air Base Hospital, hindi lahat ng pasyente nakakaalis at ang ilan ay naghihintay pa rin sa susunod na bibisita. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell. At tandaan, hindi lahat ng nakikita mo ay buhay. Magandang gabi, at ingat ka palagi.